sa ating Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay na inyong pahiram sa amin. Salamat po sa magandang panahon at maayos naming kalusugan sa papagaling sa aming mga karamdaman upang makarating po kami at maka-attend sa Sunday service dito sa inyong bahay panambahan. Upang umawit at magpuri sa iyo at upang patuloy na magpalakas ng aming pananampalataya. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat, pag-aalaga at paglalayo sa amin sa anumang kapahamakan at paggawa ng mga kasalanan. Sa paggabay sa amin na magawa ang aming mga tungkulin, sa pakikinig po sa aming mga dalangin at pagbibigay katuparan sa aming mga kahilingan. At sa pagpaparamdam po sa amin na lagi kayong nandyan para sa aming lahat. Maraming salamat po. Panginoon, patawad po sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Sadyaman po o hindi. Sa mga masamang salitang aming nasabi, sa mga maling naiisip at nagagawa namin hindi nakalulugod sa inyo. Pati na din po sa aming mga pagkukulang sa pananampalataya, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Itinataas ko po sa inyo ang aming bahay panambahan, naway manatili po itong ligtas, matatag at maayos. Puspusan niyo po ito ng inyong banal na Espiritu Santo upang manatiling banal at hindi mapasok ng mga kaaway at masasama. Itinataas ko din po sa inyo ang aming bansang Pilipinas na manatiling ligtas at payapa mula sa anumang sakuna at kaguluhan. Gayon din ang aming pamahalaan. Ang mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Nanaway tuparin nila ang lahat ng kanilang ipinangako ng halalan at gagawing mapabuti sa bansa at gawin mo po silang tapat at masipag na gampanan ng kanilang mga tungkulin. Loobin niyo po sanang unahin nila ang pangangailangan, lalo na ng mga mahihirap at maging patas sila sa lahat ng uri ng tao na kanilang makakasalumuha sa kanilang isasakupan. Itinataas ko din po ang aming mga mahal na pastor, si Pastora V at Pastor Randy, naway gabayan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin. Panatilihin niyo po silang malakas, may malusog na pangangatawan at malinaw na layunin upang patuloy nila kami magabayan at maturuan ng inyong banal na salita. Pati na din po ang lahat ng aking mga kapatiran na nandito ngayon at naglaan ng oras upang umawit at magpuri sa inyo. Patuloy po nawa kaming mauhaw sa iyong salita at hanapin namin ang iyong kapayapaan at kaligtasan sa piling mo lamang. Patuloy po kaming humihingi ng mga biyaya at paggabay niyo, Panginoon, upang mapagtagumpayan natin namin ang aming mga gawain sa araw-araw. Sa mga wala naman po ngayon, kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga dahilan. Naway haplusin niyo po ang kanilang puso na magbalik loob sa inyo, Panginoon, at mauhaw din po sila sa inyong salita. Magbalik po sana sa inyo, Panginoon, at makasama po namin sila dito sa inyong bahay panambahan. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muna natin si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Diyos sa mga buhay po natin. Praise. Yan. Okay? So, medyo masayang linggo natin ngayon. Ano? Nakakatuwa. Talaga nakaka-encourage sa mga share ng bawat isa na talagang hindi kaila sa atin na madali tayong gamitin ng Panginoon dahil unti-unti tayo nititrain. Salamat sa Pastor B na ginayad siya ng Lord na talagang tinuruan tayo para mag-share. Amen? Unti-unti lang. So ako naniwala sa discipleship, madali na lang. Okay, so kaya wala na tayong practice about doon sa pag-share ng gospel dahil nga dito naman natitrain tayo. Okay, so dadako tayo sa Word of God. So dito po mayroon tayo nakalagay na sa Kawikaan chapter 3 verse 7 to 10. Ito po ang sabi. Thank you, Lord.
Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawala ng tiisin, gagaling ang iyong sugat. Verse 9 to 10, si Yahweh handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo muna yung sumadaling manalangin. Amang banal na nasa langit, purihin ka sa aming pong mga buhay. Salamat Lord God sa loob ng isang linggong nagdaan na hindi mo kami pinababayaan. Salamat Panginoon sa mga challenge na aming pong ginakaharap na kung saan ay aming pong napagtagumpayan. Sa tulong mo o Diyos, kaya patuloy kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagsama at pagkilos sa bawat isa. Ngayong umaga o Diyos, sa oras na ito, kami po yung samahan sa pagbulay-bulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko o Diyos na kami po lumago, lumakas, tumibay ang aming pananampalataya upang anumang unos na dumating sa aming mga buhay, hindi kami matalo, hindi kami mabigo, hindi kami Panginoon makakayanan nito bugos sa aming mapagtagumpayan. Umasa kami Lord God na ngayong oras na ito, ikaw ang kumilos sa bawat isa. Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong pagpapalang espiritual sa bawat mga tao na nandito ngayon, Panginoon. Naniniwala po ako, pagtagumpay nun po ang gawain niya ito. Aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng makinig ng Word of God ay magsabi ng Amen! Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Glory to God. So purihin ang Diyos sa bawat isa. Tunay nga nakahanga-hanga ang banaba dahil talagang lumalago. Ako'y naniniwala nakasabay doon yung spiritual. Amen? Amen! Diba? So maraming mga bago. Tuwing punta ko dito, marami akong bago nakikita. Okay, so hoping na tuloy-tuloy po tayo. Amen. Okay, so tingnan po natin yung ating ginawa. Sabi po dyan about, next, yung ating topic, yung spiritual success. Amen. Kumusta po yung ating spiritual? Sabi ko kanina, ako'y naniniwala na sa paglago ninyo ngayon sa bilang, kasabay yung spiritual doon. Agree tayo doon mga kapatid? Okay? Kasi nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ang mga tao, ang mga anak ng Diyos nagdadala na ng kaluluwa ng tao. O diba? So hindi na masyado nahihirapan. Nakita natin yung paggalaw, pagkilos ng banal na espiritu na kung saan kumikilos sa bawat isa. Kaya lumalago ang body of Christ. So tingnan po natin yung buhay na ito sa buhay natin. Sabi po sa life ni Solomon, si Haring Solomon ay namumuhay na maginhawa at matagumpay dahil sa sinunod niya ang batas, utos, hatol at tuntunin ng Panginoong Diyos. Kung tingnan po natin yung word na to, nabasa ko po ito doon sa life ni Solomon, doon sa king, sa first king, na si Solomon pala, kaya maging successful yung buhay niya, nabuhay na maginhawa dahil hindi siya lumalayo doon sa mga tuntunin ng Diyos. At kung pansinin natin yung word na ito, ang pinapakita dito mga brother and sister in Christ, kung lumalago pala yung ating spiritual, lumalagi doon yung ating finances. Agree ba kayo doon? Yes. So sa mga tuwi sa paglago ng spiritual na buhay natin, kasabay doon yung paglago ng ating pong mga resources. Yung ating mga pinagkikitaan. Negosyo man yan, trabaho man yan. Diba? So sumasabay pala ito. Kaya kung tingnan mo sa sarili mo, kung ikaw ay nagtatrabaho sa company, I think siguro, napopromote ka na. Napapansin niyo ba yun? Kung bakit ka napopromote? Kung bakit tumataas yung sweldo mo? Kung bakit tumataas yung kita mo? Sumasabay doon yung spiritual. Okay? Sumasabay yung spiritual doon. So, tingnan po natin sa kalagayan ng church. Tingnan natin sa kalagayan ng bawat isa. Mag-start tayo. Testimony na lang. Huwag na tayong kumuha sa labas. Kasi mahirap yung sa labas magpatotoo tayo na hindi natin kilala. Amen? Dati ginagamit natin si Henry C. Hindi ko naman parang hindi tama. Hindi ko naman siya kilala talaga kung gaano katotoo yung buhay niya.
So dito tayo sa mga kapatid, di ba? Kung paano natin makikita ang paglago espiritual kasabay ng paglago ng mga bagay sa buhay po natin. So start na kay Sister Sally, di ba? Sister Sally, before makikita natin, nagkukumute. Di ba? Umaattend. Minsan di umaattend, hindi nakaka-attend dahil walang pamasahe. Saan ka nakatira? Sa Pasig River, ano? Sa Pasig. Pasig. Akalong Carolina Village. Di ba? Ngayon, village na. Hindi na, nasa gitna na talaga, nasa loob na talaga. Village na yung nag-village, di ba? So ngayon, hindi na siya nagko-commute, kundi mayroon ng sasakyan. Di ba, nakikita na yung progress? Na habang tayo pala ay nagpapatuloy sa Panginoon, sumasabay din yung mga biyaya at pagpapala sa mga buhay natin. Yun yung nangyari kay Solomon. Di ba? Si Kuya Jay, di ba? Kikita natin sa buhay niya. Alam ko, ang dami niyang promotion. Di ba? Ang daming promotion na dumating sa buhay niya. Makikita natin na habang lumalago yung buhay spiritual niya, nakikita natin yung pagsabay ng mga biyaya. Napakapagawa na yung bahay niya. Di ba? Naka-aircon na ngayon. O, di ba? Nakita yung pagbabago at may mga sasakyan na rin. Dati nag-start lang yan sa Rosie. Rosie ka ba? Motor Star. O, diba? Tapos nag-ride kami, panay hulog yung tornilyo. Totoo. Nangyayari yun. Magkasama kami yan before mag-ride. Tapos lagi sila nahuli kasi lagi natatanggal yung tornilyo. Ang pinakahuli natanggal, tambutso. Di ba? Makikita ngayon, tinan mo yung motor niya ngayon. Di ba? Hindi nyo napapansin yun yung pagkilos ng Panginoon? Kasi yung ating spiritual na buhay, umaangat din. Di ba? Ngayon nakakapag-share na kayo. Tingnan mo yung sharing niya kanina. Nakaka-touch. Lahat kayo, di ba? Kahit sabihin natin bago kayo at tinuturuan na kayo ng servant ng Lord na dapat unti-unti na tayo mag-share para ma-develop tayo, di ba? Kasi naniniwala tayo walang mali sa salita ng Diyos. Depende yun sa pag-a-apply. Ang dami natutunan natin. Kaya nga pag may mic, sabi, sige po. Kayo kung nag-aaral pa kayo ngayon, I think siguro sumasagot kayo palagi sa teacher ninyo. Bakit? Dito natin-train na kayo. Kasi sa upper na ginagawa namin yun, nung sabi niya, alam Pastor, maganda pala yung nag-sharing. Bakit? Natuto akong tumayo sa school. Kasi mahihain siyang magsalita eh. Pero nang nasanay sa church, lagi na nagtataas ng kamay. Kung ano nasa puso niya, sinasabi niya, mali man o tama, at least nasasabi niya. Alam mo, kung ako teacher, hindi ko tinitingnan kung anong nasabi mo, yung pag-response mo. Kaya tataas ko yung grade mo. So, ganun sa life natin, siguro si Paulo. Kilala niyo na si Paulo. Pero kung yung buhay ng tao, kung ilagay natin sa buhay ni Paulo ngayon, kung siya po ay wala sa Panginoon, anong life niya ngayon? Makakabili kayo ng sasakyan yan? Hindi. Siguro yan, lagi yan. Nasa beer house. Siguro yan, maraming chicks yan. Sabi yan nasa... Tama po ba, Chong? Tingnan natin yung reality ng buhay ng tao. Yung tao pag wala sa Panginoon. Pag hindi lumago yung kanyang spiritual na buhay, ano mangyayari? Mapariwara. Walang direksyon. Walang direksyon ang buhay. Kasi pag ikaw ay nasa Panginoon, lahat ng biyaya na dumating sa iyo, naging good steward ka. Tama ang pinahalagahan mo. Yung mga bagay na dumating sa iyo, dahil alam mo, ikaw ay lumalago na i-manage mo siya ng tama. Ganun sa buhay ng isang Kristiyano. May kilala kong tao, isang Kristiyana, Christian siya, sabi niya, nagpagawa ko ng mixer. Natuwa ko kasi, siya, Christian. Sabi niya, ay, pastor pala kayo, upo. So, nag-church siya sa Maranatha. Mayroon daw Maranatha dito eh. Hindi ko alam kung saan banda area. Basta dito sa may highway lang naman. Opo, kato ng Padilla. Ayun, Padilla. Imagine ha, natutuwa ko kasi si Christian siya. Siyempre doon ako nagpagawa. Tapos nangupahan siya, malaki yung naupahan niya, ang dami niyang ginagawa. Yung flat screen na TV, punong-puno yung kanyang area. So nakikita natin, ba't yung ito? Talagang pinagpapala.
Pero nang kinuha ko na yung aking pinagawa, hindi ko na siya lagi nakikita. Sabi ko doon sa bantay, bakit wala yung boss mo? Kasi laging lasing. Pumapasok nang wala sa oras, tapos marami ng customer na galit, dahil humingi na pala siya ng down, pero hindi pa rin ginagawa yung item. Kaya dumadami yung item. Dumating sa point, sa sunod pagpunta ko, lumipat na sila sa kabila, sa maliit na upahan. At sa sunod na mga buwan, sarado na. Diba? Nagpakilala siyang Christian, ang problema, hindi siya lumalago siguro. Kaya tama yung ginagawa ng pastor ninyo. Paraan nyo na lumalago tayo sa pananampalataya pag nag-share tayo. Kasi nadidevelop yung ating pananampalataya. Yung sinasabi niyong pagpapalo, din tayo nadidevelop. Salamat sa Panginoon. Pero sabi ni Paulo nga kanina, kahit anong sikap natin, kung hindi natin alagaan ang sarili natin, tayo rin ang mapapahama. Diba? May Diyos tayo, pero kung pabayaan mo yung sarili mo, ikaw may problema yan, hindi ang Diyos. Ganun po yung buhay ni Solomon na gustong i-apply sa buhay natin na habang siya po ay sumusunod sa tuntunin ng Diyos, umaagat ang kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, siya yung pinakamayaman sa mundong ito at siya ang pinakamatalino sa mundong ito. Gusto ba natin maging ganun? Hindi naman matalino, hindi naman gayong kayaman, pero nag-progress yung buhay natin. Kasabay ng paglago ng ating spiritual na buhay. So, 4 na susi yung ating tunghayan ngayon. 4 keys to spiritual success. Amen? Medyo mahaba konti pero medyo bilisan lang natin kasi may discipleship pa tayo. Okay, so number 1, humility. Humility makes us Christ-like. So, ganun pala, sa buhay natin, kung gusto natin umunlad yung ating spiritual na buhay, dapat nakitaan tayo na mamuhay na mayroong kababaang loob. Dahil ito'y nagpapakita na habang tayo nagpakumbaba, tinutularan natin si Jesus Christ. Amen, church? Amen? Ang dapat lang ipagyabang natin ay si Jesus. Dahil kung anong mayroon tayo, galing din yan sa Panginoon. Tama ba, church? Kaya dito mo pinapakita sa verse 7, ang sabi dyan, letter A, verse 1 pala, verse 7 tayo, di ba? Sabi sa verse 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Kaya kailangan lang ay maging humble tayo. Huwag tayong magmataas. Amen? Dahil ayaw ng Diyos yung taong laging nagmamataas. So, ano pang tinutulog sa magmataas? Tingnan natin din siya nagmamataas. Ang nagmamataas ay daan upang bumagsak ang ating identity. Ano identity natin? Pagkakakilanlan. We are the son and daughter of God. Tama po ba? Yes. Kahit anong gawin natin, anak tayo ng Diyos. But kung lagi tayo nagmamayabang, nagmamataas sa mga sarili natin, nasisira yung ating Christianity. Yung ating identity. Yan ba yung mga anak ng Diyos? Okay ba? Imbis na mapapurihan tayo ng tao dahil sa ating pong laging pagpakumbaba, kung magmataas tayo, hindi tayo mapapurihan. Hindi sila natutuwa. Kaya mainam na tayo laging mapula. Lalo na experience si Paulo sa trabaho, hindi biro yan. Diba? Kailangan mahaba ang pasensya. Yan, di ba? Dalawa sa Hiziar. Di ko alam kung si Hiziar nag-handle doon sa kanyang ano. Kasi nakikita ko si Paulo nandoon. Napag lumadaan ako, nakita, si Paulo yung bantay. So, ganun lang. Kailangan humble lang. Kahit anong sabihin ng customer, salamat pa rin. Dahil bigay ng Diyos yan. I-explain mo lang, ipaliwanag mo lang ng maayos. Dahil doon natutuwa ang Diyos. At pag ganyan ang puso mo, dadamihan ka pa ng customer. Dahil alam mo kung paano i-handle ang tama. Okay? Ano pang sabi dito? Sabi sa, mayroon pa ba? Mayroon pa kapatid. Ang pagmamataas, parang wala yata. Dahil ang pagmamataas ay pagpakilala tayo. Wala ba dyan? Parisiyo. Di ba? Ano ba yung mga parisiyo? Ang parisiyo, maraming alam yan kasi sila yung sumusulat at nagbabasa about sa
batas ni Moises. Or either yung the law, yung book of the law. Dahil sa galing nila, sa kaalaman, masyado na silang mataas. Kaya tayo, kahit marami tayong alam, sa Bible man yan, sa kaalaman, sa katalinuhan, kailangan humble pa rin tayo. Dahil pag tayo lagi nang mamataas, ibababa tayo ng Diyos. Sabi ng Proverbs na tayo, ang kapalalo ay humantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Biblical po yan, church. Ngayon, okay ka lang. Pero hindi natin masabi bukas. Tama ba, church? So, mas mainam, humble pa rin tayo. Dahil ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Diba? So, yun ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya pangatlo, sabi diyan, isaalang-alang ang kababaang loob ng Panginoong Hesus. Yung dapat natin makita sa buhay natin. Dapat natin i-acknowledge kung paano si Jesus naging humble, dapat ang kanyang mga anak naging humble pa rin. Philippians. Sabi po ng Philippians 2 verse 6 to 8, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang ibinigtawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, nung nakita natin kay Jesus, siya po ay Diyos. Pero hindi niya pinilit na maging pumantay sa amin. Nagpakumbaba siya. Naging alipin. Anak ng makapangyarihang Diyos na may likha ng langit ang lupa, pero saan pinanganak? Sa pinakamababang uri. Sumusunod hanggang kamatayan, hindi nagreklamo sa Diyos. Diba? Mayroon lang siyang hiningi yung prayer niya. Naalala niyo ba? Ama, kung maaari po ang sarong ito. Diba? Huwag kong danasin, pero hindi kalooban ko masunod, kundi sa iyo pa rin. Kaya kapatid, kung nahimatay ka ka ng isang araw, wala na araw yun, may plano ang Diyos sa buhay ng maging maingat tayo. Amen? Lalo sa panahon ngayon, kaya nga, uminom tayo ng tubig. Diba? Paalala yun. Walang paalala na ikakasama natin. Lahat yun ay ikabubuti natin. Kanina nga, usapan namin ni tatay kanina na dapat lagi uminom tayo, pastor, ng dahon. O, dahon ng sambong, dahon ng bayabas. O, diba? Kaysa naman yung mga inom natin, mga soft drinks, di ba? Di ba masarap kasi yun? So, sa ngayon, mga bata pa kayo, sige, okay pa yun. Pero kami mga ganitong may edad na, dahon-dahon na lang muna kami. Di ba? Doon kami sa dahon-dahon. Medyo yung aming coffee, di ba? So kami, ako pag umaga, iniinom ko, dahon ng lagundi. Di ba? Kasi mahina yung baga ko, baka, yun lang, prayer ko lang naman yun. Ngayon, naisipan ko naman yung bayabas. Kasi habang nanon ako sa bayabas, siguro ayun mo ang bayabas. Gamot to sa mga sugat-sugat. Di ba? So habang nag-usap kami ni tatay, gamot do paglilinis siya ng bituka. O, di ba? So, malaking payo yun para sa atin. So, dapat sundin po natin. Okay? So, ganun po yung nangyari kay Jesus na habang siya nagpakumbaba, sumusunod sa Diyos, na walang pagreklamo, anong ginawa sa kanya ng Diyos? Tinataas po siya. Diba? Philippians 4:9-10. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang nasa langit at sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay nilulod at sasamba sa Kanyang. Nakita nyo? Kung ano ang ginawa ni Lord kay Jesus. Tinaas po siya. Lahat ng nilalang luluhod sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo nagpakumbaba palagi, tandaan nyo, ang lagi ng pakumbaba, laging panalo yan. Hindi yan natatalo. Amen? Okay, next tayo. Dalawa na tayo, holiness. Holiness identify as a Christian. Tama ba? Mahirap kong gawin. Nagagawa natin sa tulong ng Panginoong Hesus. Ito naman, lahat tayo makasalanan. Pero thank you kay Jesus na sa puso natin. Pero sa tulong ni Jesus, magagawa natin yun araw-araw. Diba? Ano sabi doon sa verse? Tingnan natin yung verse. Matakot ka sa Diyos.
Diba? Matakot ka sa Diyos. Anong pinapakita dito yung sa takot? Tingnan yung takot. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakaroon ng matibay na paggalang sa Kanya. Basahin natin para mabilis. At pagkatakot sa Diyos ay simula ng pagsisisi. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakbang ng pananampalataya kaya nakamit ng kaligtasan. Tingnan yung church, ano nakita niyo yung una? Di ba? Kung tayo may takot sa Diyos, mayroon tayong paggalang. Sabi nga yung verse nyo kanina, may nagsabi na parang tumagulang. Di ba? Walang pinagkakaiba rin. Pwede mong i-apply din yun sa magulang, sa Panginoon, sa Diyos. Di ba? Pag hindi ka sumunod, paparusa. May kaakibat na parusa. Even sa batas natin, pag di ka sumusunod, may parusa. Dito po ang paggalang, pag ikaw ay may takot sa magulang mo o sa Diyos, mayroon kang paggalang, pagsunod. Magalang pa ba ang mga anak ngayon? Kumusta lahat? Hindi na takot, ano? Wala na, hindi na takot ang mga anak ngayon. Ang mga magulang na ang takot sa anak ngayon. Baligtad na. Samantalang panahon namin noon, tingin lang. 10,000 volts na. Tingin lang. Gunggong lang. Lalaki lang yung mata ng papa ko. Tahimik na kami kasi ako, kasunod doon. Alam mo na. Latigo. Di ba? Ngayon, tutusan mo na yung anak. Wait. Di ba? Kanina lang, kung ano lang, ma-meditate yung word. Ang gano'n yung word nyo kanina. Talagang lahat naman talaga, pag hindi natin sundin yung tama at alam na natin tama, ikayo rin ba magbe-benefits ng parusa. Okay? So makikita po natin dyan, tingnan po natin ang pagkatapos sa Diyos ay simula ng pagsisi. Tama yan. At nagkamit tayo ng buhay ng walang why? Diba? Sumampalataya tayo sa Panginoon. Natakot tayo. So yun po ang nakikita sa buhay. Kaya tinatawag tayong banal. Hindi tayo magkamit ng kaligtasan pag hindi tayo banal. Tama? Hindi tayo malinis. Nilinis tayo sa pamagitan po ni Jesus. Pangalawa, about holiness. Kilalanin natin ang banal na buhay ni Jesus bilang ating mabuting halimbawa. Okay? Ano ba si Jesus? Hindi siya po ay banal. Ang kumikilala kay Jesus na siya po ay banal, anong sabi diyan? Siya po ay mababilang sa mga anak ng Diyos. John 1:12. Alam natin yun, di ba? So lahat tayo mga anak na ng Diyos. At I know, naniwala tayong lahat doon. At pangalawa, ang kumikilala sa kabanalan ng Panginoong Hesus ay magtatagumpay sa mga pagsubok sa buhay. Tama? Yes. Di ba? Sabi ni Zia sa patutuo kanina, ang dami struggle. Pero thank you, Lord. Malalampasan niya lahat. Amen. Dahil sa Panginoon. Totoo yun. Di ba kami mga pastor, subok na kami dyan. Ang dami namin na experience. Pero hindi kami natalo. Lagi kami nagwawagi. Dahil may Diyos na tumutulong sa atin. Tingnan natin yung verse. Sabi dyan sa verse Corinthians 13, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos, at hindi niya pahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. ang bait ni Lord, ano? Hindi nyo malapansin yung word na to? Napakabait niya. Pag mameditate mo na to, sabi ko, Lord, napakabuti mo sa amin. Talagang gusto mo kaming i-test yung aming pananampalataya, yung kaya namin. Tama mo ba yung kaya namin? At kahit kaya mo na yon, tutulungan ka pa niya. Nakakatuwa ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Amen. Dahil mayroon tayong mga katuwang sa buhay, walang iba ang ating Panginoong Diyos. Amen? The third one, yung ating health. Health improved because of holy living. Amen? Amen. Diba? Nakakatuwa. Kaya pag yung ating spiritual, kung maging successful tayo sa spiritual na buhay natin, pati pala kalusugan natin. Gaginhawa, gaganda. Ako ini-imagine ko nga siguro kung wala si Lord sa buhay ko, patay na ako ngayon. Abuso. Bisyo. Diba? Ngayon nga, pag gaamoy ko lang yung yung manok, parang yung sikmura ko, parang umaayaw na. O, diba? Pero pag mga gulay-gulay, is na okay. Pero minsan talaga, hindi mapigil. O, diba? Kasi pag lumabas,
Diba? Lalo minsan yung mismo nagtatampo, ilalabas mo na naman. No? Alam mo yung pagkain sa labas, puro talaga nakaka-high blood na sa dugo, nakaka-high blood pa sa bulsa. Hallelujah, glory to God. Diba? So makikita po natin yun, hindi naman yung verse. Okay lang po na, mas maganda doon sa kanila yung hangin. Tignan niyo yung verse. Sa gayon, tignan niyo itong church, ha? Verse na to, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging patatag, mawalan ng tiisin. Gagaling ang iyong sugat. Tignan niyo, ha? Ang pinakita niyo, healthy ka. At ano ba sinasabi dyan? Maging matatag ka, matibay. Mawalan ng tiisin. Mga alalahanin, mga bayarin. Bakit kaya? At gagaling ay yung sugat. Hinanakit. Sama ng loob. Tingnan natin next. Next nga, tingnan natin yung mga yan. Okay, tingnan yung health na. Nakapagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Naiwasan natin mag-alala dahil pagtitiwala natin sa Diyos. Nakasumbong tayo ng kagalangan dahil lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Lumago at malusog ang ating buhay dahil malusog ang ating spiritual na buhay. Tingnan nyo po yung hindi ka magpapatawad. Anong feelings mayroon ka? Mabigat. Yan mga sahig ng sakit. Hindi ka makapagkatulong. Hindi makatulong dumaan. Diba? Nag-iisip ka paano ka gaganti. Diba? Paano mo magantihan yung taong nagbigay sa iyo ng pasakit. Paano ka makabalos? Diba? Pero dahil nga ang ginawa ng Diyos, pinatawad tayo. Sige na lang, Lord, patawarin ko na lang to. At least, kung napatawad yan, kahit masakit man sa kalooban natin, pag lumakad ka, ang gaan. Lord, salamat. Pinatawad mo ako, kaya magpatawad din ako. Amen. Amen? Noong isang araw, nag-argumento kami ng kapitbahay ko. Kasi nagawa ng kanal, papunta sa amin. Eh, siyempre, yung galing sa CR, galing sa lababo, kawawa naman. Sabi ko, kung maiisip ka, dapat dito sa, mayroon naman drainage. Ewan ko, siguro dahil galing talaga sa amin yun eh. Tapos lumabas din, perwisyo daw kami. Kailang iingay. Ayun na, lumabas din ang katotohanan. Maingay daw yung church. Sabi ko, dapat nagreklamo ka na lang o kausapin mo kami. Diba? At least yung nag-iingay naman kami nasa tamang panahon at oras. Hindi naman araw-araw. Diba? Tapos mausok daw. Sabi ko kasi meron akong saingan doon sa namin. Ang layo naman ang bahay mo. Ikaw nga nagsusunog ka ng basura. Halos araw-araw di kami nagreklamo kahit masakit sa dibdib. Kasi alam mo yung plastic. Ang sakit sa dibdib. Babaho yan. Ang ginawa niya ngayon, nagsunog kanina mga 2:00 madaling araw. Eh, tumutulong pa rin yun eh. Ano yun? Bakit may sunog? Nagising naman ako. Sinilip ko, nagsunog pa rin. Sabi ko yung ginagawa mo, labag sa batas yan. Pero inuunawa ka namin. Kasi ayaw natin ng gulo. Ang hirap paliwanagan ng tao talaga pag wala sa Panginoon. Napakasarado ng puso niya. Kaya hinayaan ko lang, sunog pa rin siya. Hinabihan pa. Ikaw nga nagsusunog ka eh. Lalo na yung ilang araw sinunog na yung kahoy. Meron siyang kahoy doon na nabubulok na, yung mangga, nung pinotol niya. Sinunog niya yun, walang tigil yun eh. Pero tiniis na lang namin. Nasa aming lugar sinusunog, di naman sa kanya. Kaya sabi ko, pero issues talaga. Pero sige lang, nag-preach ako, sabi ko sa inyo, tinapunan kami niya ng pusa niya lang. Patay, babahong daga. Ang mabigat yung dumi. Doon tinapon sa taas talaga. Meron pa dumi doon sa church sa taas. Pero may nagsumbong sa akin na siya yon kasi inutosan pala siya. Sabi ko, hayaan na lang natin ang Panginoon sa kanya. Eh, napuno na rin ako. Sinagot ko na rin siya. Sabi ko, doon siya nag-aalit yung pagsabi ko, may isip ka. Sabi, ginanong kasi yung ulo ko eh. Ang isip ka, siya daw tinuturo. Sabi ko, ulo ko tinuturo ko, hindi ka. Sabi ko, kung may isip ka, dapat sa drainage mo, pinadaan yan. Kasi yung mga kanin yan, galing sa lababo, papunta sa amin yan eh. Di ba? Pero napakaliit na ang sabi niya, sige, bayaran mo ako, magkukaya ko yung papunta drain. Bayaran ko na naman daw siya. Sabi ko, naalala ko tuloy si George. Naku, pag nalaman din George, ewan ko lang sa'yo. Kasi minsan nakakapuno talaga ang tao talaga. Di ba? Ang hirap paliwanagan. Sabi ko, madali lang naman. Madali lang naman. Kaya kung gusto mo, or PVC. Ang sagot niya,
Bayaran mo ako. Okay na kung akin yun, di ba? Sabi ko, sige na lang sa Panginoon, ano lang. Ayun po, kailangan po magpasensya tayo. Ano pa? Di ba, naiwasan natin mag-alala? Amen. Dahil nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Amen. Kumusta yung mga bayarin nyo? Ako may home credit. Pinapa-Diyos ko na lang lahat. Lord, thank you Lord. Buwan-buwan, nakakabayad ako. Di ba? Ganun lang, ano pa? Lumalakad tayo sa kalooban na Diyos. Di ba, nakasumutan ng kagalakan? Why? Dahil nga, lumakad tayo na matuwid. Wala tayong kaaway, di ba? Next! Ito yung maganda. Malusog ang ating puso. Dahil malusog ang ating Yung pag malusog spiritual mo, kasama ang ating katawan. Physical. Sabi ng isang pastor, pag tayo daw malalim na sa Word of God, ito lang, sabi niya lang hindi daw dapat tayo nakakaranas ng karamdaman. Sabi ko, pwede naman, pero bakit ikaw nagkasakit? Ano, may isang sa'yo yung sakit na naranasan natin. Minsan, sabi nyo nga, palo o reminders sa atin. Na mag-ingat. Dahil sa ating mga kinakain. Di ba? So, inalo na yung sakit. Bakit mayroon sa Bible doctor? Ibig sabihin, talagang makaranas tayo ng sakit. Ang sakit na kasi, hindi tayo nag-iingat. Amen? Kasalanan na natin yun. Subukan mo huwag ka matulog sa gabi. Anong resulta nun? Yes. Di ba? Yung mga anak ko, naku, dadaba yung dugo niya, bababa nun. Tapos puro skillful, naku, yung mata niyo. May mga epekto, kaya hindi po nakakabuti yun sa atin. Diba? Kaya nga, church, salamat sa salita ng Diyos. Meron tayong malusog na pangataon. The last one, isa na lang. Ito na po. Honoring God in giving increases His blessing. Gusto niyo ganito? Maraming takot dito. Diba? Tingnan natin yung Word of God muna. Sabi ng Word of God. Si Yahweh handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainaw na ani mo, sa Kanya ay ibigay. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang maapaw. Sisigla ng inumin ay hindi nang matutuyuan. Tama ba? Kung tayo naniwala sa Word of God, amen? Mangyayari sa atin to. Ang hiningi ni Lord ay bahagi. Part lang. Part lang, hindi lahat. Pero yung part na yun, yung best. Pinakamainam. Pinakamainam. Pinakamaganda. Pinakamaganda. Diba? Si Lord kasi pag humingi, walang batik-batik. 1 taong gulang, di ba? The best. Kung wala kang pera, time mo. Yung buhay mo, mag-serve ka sa Panginoon. Wala kang pera, mag-serve ka. Yun yung best mo. Pinakamainam, yes. Di ba? Pag nilagay ka ng Lord dito sa prayer, sa exhort ng giving, ay ilalay mo na yung buhay mo, yung talent mo. Yun yung best mo. Wala kang pera eh. Noong panahon nga, may nagbibig, kamuti. Saging. Saging. Mga buti dito, walang nagdadala ng ano eh. Meron po. Saging. Mayroon dito. Imagine. O, di ba? Gabi. Meron po. Usi. Papaya. Kalabasa. Okra. Alakbati. Yeah, talaga. Mayroon dito. Nakakatawa naman kayo dito, di ba? Totoo yun. Yun yung bis niya. Nung ano po, nung aming Thanksgiving. First Sunday of the year. Talaga nagdadala sila. Sa probinsya, nag-preach ako doon. Palay. Palay sila kasi nagbubukid sila eh, bukid. Palay ang dinadala nila. Imagine, hindi lang pera. Kung anong bis na mayroon sa'yo, ibigay mo yon para sa Panginoon. At pag nangyari sa buhay mo yon, abay, giginawa ka. Sabi ng Bible. O next, sabi diyan ay, una, parangalan mo ang Diyos sa pamagitan ng iyong kayamanan. Dahil ang pagbibigay ay nagtuturo sa atin na kagalakang mamuhay ng pananampalataya. Di ba kayo nagtuwa doon? Ano ko kunin mo? Dahil po sa pagbibigay, natuto tayong mamuhay sa pananampalataya. Bakit? Dito na lang tayo sa inyo. Yung pinapakain ng mga bata dyan. Nakakatuwa pag mayroong bunga yung binibigay ninyo. Kaya natuto tayong magbigay pa. At magbigay. Nakakatuwa, nakakabliss kaya. Magbigay mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tingnan natin yung kasabihan. Ang sabi po ng takot, I'm afraid to give. Ngunit ang sabi ng pananampalataya, I'm so blessed, I cannot withhold to give. Wala makapagtigil sa akin magbigay. Amen? Amen. Kung kayo ay blessed, yun ang pananampalataya.
At I know, lahat tayo ay blessed. Amen? Kaya dapat mag-agawa na tayo mamaya magbigay. Di ba? Totoo naman. Dahil ang pagbibigay ay ikaw rin po ang magbibenefits na. Parangalan mo na ang Diyos at ang Diyos naman ang magpala. Amin po mga kapatid. Okay, bago tayo magtapos, sabi po dyan, the 4 keys to spiritual success, humility makes us Christ-like. Holiness identify us a Christian. Health improved because of holy living. Honoring God in giving, increasing His blessing. Kung gusto niyo ma-experience to, ako'y naniwala, sundin niyo lang ang Lord ang magpala sa atin. Challenge! Ito yung challenge ko pala. Nais mo bang gawin ang 4 na susi upang magtagumpay yung buhay spiritual? Ikaw po yung makakasagot niyan. At kailan mo ito simulan? Amen? Thank you, Lord. Ngayon ba? Simulan natin, church. Alam mo nang tinuturo ko to sa church supper, tumaas yung aming finances. Tuwing mayroon lang mga ganitong mga pinag-uusapan. Kaya purihin ang Diyos ng buhay, sa Diyos ang papuri. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka sa aming mga buhay. Salamat Lord sa oras na binigay mo sa amin. Salamat Lord God sa mga anak mo na patuloy pa rin nakikinig ng mga salita mo, O Diyos. Salamat Lord dahil hindi po sila nagpatalo sa mga panahon. Bugkos Panginoon, lagi nila yung unuuna ang mga salita mo. Ikaw ang nagsabi sa mga salita mo pag inuuna ka namin at ang iyong katuwiran, anumang mga bagay na kailangan namin, ikaw po ang magpupuno. Ama, naniniwala po kami sa mga salita mo. Dahil ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Kaya mo po ibigay ang aming pong mga pangangailangan. Salamat Lord God sa bawat isa nandito ngayon. I-bless mo sila patuloy upang maging blessing sila sa marami, lalo na higit sa mga pinansyal na mga bagay, Panginoon. Salamat Lord sa mga trabaho ng mga anak at maging negosyo po nila. Patuloy mo rito pagpapalain, Ama, upang maging kabahagi pa sila sa paglago at paglawak ng iyong ministeryo. Kaya aming samot panalangin sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng pagpala ay magsabi ng Amen. 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 Praise God.